Sa kasalukuyan, muling nagiging paksa ang posibilidad ng paglapit ng Los Angeles Lakers sa Utah Jazz para makuha si Walker Kessler. Ilang ulit na ring napabalita ang interes ng Lakers sa young center na ito, ngunit hindi ito natutuloy dahil sa mataas na hinihingi ng Jazz. Ngayon, lumilitaw na may bagong pagkakataon matapos tanggihan ni Kessler ang contract extension mula sa Utah. Ang tanong ngayon, hanggang saan handa ang Lakers na isugal para makuha siya? Samantala, ayon sa bagong pahayag ng Jazz executive na si Danny Ainge, malinaw na si Austin Reeves ang pangunahing target ng Utah bilang kapalit ni Kessler. Para sa Jazz, hindi lamang ito tungkol sa pagpapalitan ng posisyon, kundi tungkol sa pagkuha ng isang guard na may kakayahang umangat pa ang kanyang laro. Sa nakaraang season, si Reeves ay nag-average ng halos 16 points, 4 rebounds, at 5 assists per game. Kilala rin siya bilang isang player na may composure sa crunch time at may kakayahang lumikha para sa kanyang mga kakampi. Sa kabilang banda, si Walker Kessler ay nagrehistro ng 9 points, 8 rebounds, at halos 2 blocks kada laro. Bagamat mas mababa ang scoring output niya kumpara kay Reeves, malaking bagay ang kanyang defensive presence, lalo na sa ilalim ng ring. Ayon kay analyst Zach Lowe, ang ganitong sitwasyon ay isang classic na tanong kung ano ang mas mahalaga para sa Lakers, ang pagdagdag ng rim protector o ang pagpapanatili ng isang guard na versatile sa parehong offense at defense. Sinabi rin ni Coach JJ Redick na ang identity ng Lakers ngayon ay nakasentro sa kakayahan ni Luka Doncic at LeBron James na magdikta ng laro, kaya't mahalaga na may mga kasama silang consistent sa spacing at decision making. Kung aalis si Reeves, mawawala ang isa sa pinakamaaasahang perimeter options ng Lakers. Kung titingnan naman ang supporting cast, nandyan sina Austin Reeves, Dalton Knecht, at Gabe Vincent na nagbibigay ng perimeter shooting at playmaking. Mayroon ding DeAndre Ayton at Jackson Hayes bilang frontline options. Ang pagdating ni Kessler ay posibleng magdagdag ng depth sa loob, pero maaari ring maapektuhan ang chemistry dahil mawawala ang isang guard na kayang magdala ng bola sa pressure situations. Kung mananatili si Reeves, buo ang rotation sa backcourt at hindi magiging mabigat ang load para kay Luka at LeBron. Ngunit kung papasok si Kessler, mas tatatag ang depensa sa ilalim pero baka magkulang sa shot creation mula sa wing. Sabi naman ng ilang insiders, kung talagang pipilitin ni Pelinka ang deal, kailangan niyang timbangin ang long-term value. Si Kessler ay mas bata, may sukat at natural na rim protector. Si Reeves naman ay mas versatile at kayang mag-contribute sa iba't ibang aspeto ng laro. Kaya't ang tanong, dapat ba isakripisyo ng Lakers ang kasalukuyang balance ng kanilang roster para sa mas mataas na depensa sa ilalim? Sa huli, ito ay usapin ng priorities. Kung defense ang immediate concern, Kessler is a strong fit. Pero kung ang stability at chemistry ang uunahin, mas mainam na manatili si Reeves. Hindi madaling desisyon ito para kay Rob Pelinka, lalo na't pangatlong pagkakataon na nilang sinusubukan si Kessler. Maaaring maghintay pa sila ng mas tamang pagkakataon, kaysa makipagpalitan ngayon na posibleng masira ang rhythm ng kanilang rotation. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang Lakers update.